morning, everyone. This is your Ambassador Jabu of Kingdom Sun, and I am Hikma. I know my assignment. Once again, pihan sa kaharian ng Diyos. Glory to God. Pagkamat may mga panahon na tayo busy, but we always remember our ministry to God. Ang ministry ay pagsiservisyo. It is your service to God. Binigyan ng Diyos ang tao ng 6 na araw ng pagtatrabaho. At binigyan niya ng isang araw para magkaroon ng kapahinga. And when you serve the Lord, you serve your passion, your gift, your talent, your potential to the world, you're serving God. And when you're serving the Lord, you have your peace. You are also resting. Resting in the physical, but working in the spiritual. So, ministry is your service to the Lord. So, what you can serve? Anong may sisilbi mo? Whatever you have, whatever your talent, your gift, your potential, yan ang pwede mong iserve because that belongs to you. And God entrusted you, invested in you, your talent, your gift, and potential. For 6 days, you're working, cultivating yourself, your family, your business. But in the 7th day, you must rest in the working of your hand, sa pagtatrabaho ng iyong kamay. And let your spirit work, worship the Lord, serve the Lord. So serving God in the spiritual way and is in the spiritual service is the one who please God. Kaya mahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, that we learn how to balance our life between the ministry, our family, our personal development, and of course, our business, the work of our hand. Kailangan may trabaho ang ating mga kamay. Sabi nga ng Bible, let your hand work in the morning and let your mind or spirit work in the evening. Because you will never know kung alin doon ang pagpapalain ng Diyos. So, again, this is your Ambassador Jabu of Kingdom Sun, and I am Hikma. I know my assignment. I'm declaring a kingdom favor, a kingdom blessing, kingdom understanding, and a kingdom reward. May the peace, love, joy, and the righteousness of God and the leading of the Holy Spirit be with you. Because in the kingdom, the lifestyle is love, joy, peace, righteousness. That is normal in the kingdom. If you are a kingdom citizen, that is your lifestyle. That is the way you live. Sa pang-araw-araw na buhay mo, nararanasan mo ang magmahal, na i-demonstrate mo ang pagmamahal ng Diyos, na i-demonstrate mo ang katuwiran ng Diyos, na mumuhay ka ng may kapayapaan,
at lagi kang namumuhay na may patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Because that is the way we live in the kingdom of God. So, kung yan ang buhay mo, yan ang buhay natin ngayon, ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang katuwiran, dahil yan sa gabay ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, today I just wanna share to you the works of the Holy Spirit, the importance of the Holy Spirit. Napakahalaga na ma-recognize mo ang Holy Spirit as He is God. He is part of God that has a function. And this season is the season of the Holy Spirit. Kapanahunan ng banal na Espiritu ngayon na siya ang nagtatrabaho at siya ang may hawak ng mandatong galing sa Diyos. So we must understand the works of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, I declare kingdom, understanding sa inyo upang maunawaan ninyo ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. So, first of all, I just want to give you the foundation. Napakahalaga kasi na laging alam dapat natin yung simula. At higit sa lahat, alam din natin kung ano yung plano at purpose ng Diyos. Sapagkat kung alam natin ang plano, parang alam na rin natin kung ano ang nasa isip ng Diyos. At yun ang advantage mo, ko, nila. Kung ang plano ng Diyos ay naunawaan nila at naiintindihan nila. Sa makatuwid, pwede kang mamuhay, dumakad sa pang-araw-araw na pamumuhay mo na may direction dahil alam mo kung ano ang plano ng Diyos. So, napakahalaga mga kapatid. Pwede tayong mag-aral ng kahit na ano, pero kung wala ang pinakapundasyon at ang pinakapanimula ay hindi natin naiintindihan, ang dulo, hindi rin natin alam. Sabi ni Jesus, Christ, our Lord and King, is the beginning and He is the end. Ang salita ay ang panimula at ang dulo ay ang salita rin. So, ano man ang sinimulan ng salita, yun din ang katapusan niya. Dahil patutunayan lang ng salita na siya ay totoo, tunay, tapat, dakila. At mangyayari nga ang salita. Sapagkat ito ay galing sa Diyos. So, again, the work of the Holy Spirit, we must understand first yung function ng Holy Spirit, ng Son, and ng Father. So, today, I will going to spend more time dahil nandito lang ako sa bahay. So, I will kukumpletuhin ko yung aking naipaliwanag nung nakaraan dahil kulang. At pag nasa office kasi ako, medyo mahina ang internet. Kaya, and I have to focus to the business because that is the business of the Father. Again, the work of the Holy Spirit and their function, their importance, napakahalaga. First of all, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one. They're united, they're oneness, but they function, they perform in different function. At meron silang protocol. So, napakahalaga na ma-identify natin, maunawaan natin yung protocol, yung system, kung paano sila nag-work at nakikisalamuha, nakukonek sa atin. Mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at kalarawan. First of all, the function of the Triune God. The Father is the Creator. Therefore, He function in the mind because He is the Creator. He imagine things, He plan all things,
He designed all things because He is Creator God. So He functioned according to His mind, and He designed everything, He planned everything according to His mind. So He's the one who creates ideas. So the Son is the Word. The Word that become flesh, at tinawag natin siyang Jesus Christ. But from the very beginning, He is the Word. Siya ang salita ng Diyos. So siya nagpapunction bilang salita. Okay? Ang salita, bago yan maging salita, galing muna yan sa isip. Nabuo na siya sa isip, isa na siyang malaking idea. Bago pa lang siya maging salita. Pag in-express siya mula sa kaisipan at in-express na siya, so magiging salita na siya. So that is the function of the Son. He is the Word. He is the carrier of the idea of the Father. Ang tagapagdala ng plano ng Diyos, ang idea niya. So kung anong idea ng God sa paglikha niya ng langit at ng lupa at ganun din ng tao, yun ay ini-express niya sa pamamagitan ng salita. And the Word become flesh at tinawag natin siyang Jesus Christ. Our Lord, our King, our Savior, our Redeemer, our Healer, name it. But bottom line ng lahat, His name is Word. The Word that become flesh, tinawag na natin siya ngayong Jesus Christ. But inside of Jesus Christ, inside of Jesus, there is a Christ, there is the Son of God. He is the Messiah, the King, Messenger. The big letter K, King, Messenger. Because we are the small letter K, King's Messenger. So because Jesus is a pattern, tayo ay pattern din. Nakasunod tayo lagi kay Jesus. Because originally, ang pattern natin ay si Adan. Originally, ang pattern na nilikha ng Diyos na dapat nating tularan at gayahin ay si Adan. Because Adam failed, so God sent His Son. In the fullness of time, sinend ng Father ang kanyang Son to save sons, to restore sons, to redeem sons, to reconnect sons. At mag-function tayo, mag-perform tayo according to the pattern, which is our Lord Jesus Christ, our King, our Savior, our Healer, name it, everything He is, because He is the Word. So that is the function of the Son. Siya ang salita na naging tao. So it's a pattern. Now, as a carrier of the Word of God, tayo ngayon din ang salita na naging tao. Dapat ang salita ng Diyos ay pagkatao natin. Because our pattern is our Lord, our King, our Jesus Christ. He is also our brother. Not just our Lord, not just our King, not just a Savior. But He is also our brother according to the Bible. Siyang panganay. At according to the Bible, ay maghahari kasama niya. At meron tayo ay tagapagmana katulad niya. At sabi ng Bible, we are co-heirs with Christ. The word co-heirs is equal. Equal. Parehas na tagapagmana. So again, that is the function of the Son. He is the Word. Now, the Holy Spirit function is empowering, equipping, because He is the power of God. He is the dominion. The Father is the image, the Son is the likeness, and the Holy Spirit is the dominion, because He is the power.
He is the power of God. So when the Holy Spirit resides in you, then that you have the dominion. Because you have the power. The image of God speaks about the character, the nature of God. But the likeness of God speaks about the potential, ability of being a son. But the Holy Spirit possesses the dominion. So when God said, let us make man in our image, in my character, in our own likeness, the likeness of the Son, the ability, the potential of the Son, and let them have the Holy Spirit, the dominion. So again, yan yung design. So yan ang function ng Father, ng Son, and ng Holy Spirit. So nagpa-function sila according to their design also. Kaya nga tayo din, if we function according to our design, and the Father, the Son, and the Holy Spirit is dwelling in us. Because that is the original design. Kaya nilagay ng Diyos si Adan sa Garden of Eden because gusto ng Father, ng Son, and ng Holy Spirit na kasama nila yung tao. Remember that the Garden of Eden is not just a place, but it is also the environment, the atmosphere, the spot, the place where the Father, the Son, and the Holy Spirit ay nananahan. So again, that is not just a presence, but it's a total all territory, domain. Total or domain. So, mga kaibigan, mga kapatid, yun ang dapat nating maunawaan. Because if we don't understand the function, we don't understand the purpose. Function and purpose, magkakonect sa sila. Because when you understand your function, then you will know your purpose. If you will know your purpose, you must seek first the function also. So you function according to your purpose. So ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu, nagpa-function din sila according doon sa purpose nila. So that's what we call protocol. Sistema. Pagsunod para maunawaan natin ano ba talaga ang purpose ng tao at ang purpose ng pagkakalikha, langit, ng lupa, at lahat ng bagay. Now, the work of the Holy Spirit, dapat nating maunawaan ngayon, they are one, but may kanya-kanya silang kapanahunan, at may kanya-kanya silang season para sila'y magtrabaho. So, mauuna lagi ang Ama, susunod ang Anak, at ang Banal na Espiritu ang magpipinish ng lahat. So, again, ito ang trabaho nila sa Genesis 1, verse 1 hanggang 2. Ito yung works ng Triune God. So, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, that is the work of the Father. He is the Creator. He planned to create heaven and earth. Kung ano yung ilalagay niya sa earth, ano yung ilalagay niya sa heaven, so, nasa isip niya lahat yun. That is the big idea of God. So, hindi pa nangyayari yon dahil nasa isip pa lang. Pero tapos na sa isip ng God. So, pag naisip na yan ng God, na plano na ng God yan, tapos na yan. Pero, hindi pa nangyayari sa physical yan. Para mangyari yan sa physical, kailangan niyang mag-release ng salita. Kasi yung salitang ilalabas niya na galing sa isip niya, ay i-empower ng Banal na Espiritu at magiging realidad siya. So again, this is their work. This is the protocol. Nauna ang Ama, nag-isip, nagplano, nalilikhain ang langit at lupa. But there is something that happened in the Genesis 1 verse 2. And sabi ng Bible, and the earth was void, empty, and full of darkness. So may nangyari sa earth. And this is another kwento. But ito yung time, panahon na nagrebelde si Lucifer at itinapon siya ng God sa earth. So
Lucifer became Satan, and Satan caused always chaos, disorder, empty. He always bring confusion. Darkness, he always bring ignorance. So, tatlo yan, para maunawaan ninyo, kung nasaan si Satanas, nandoon yung tatlong ito. Una, chaos or disorder. Yan ang trabaho ni Lucifer. Pag apektado ka ni Lucifer, apektado ka ni Satanas, kontrolado ka ni Satanas, tandaan mo, laging wala sa kaayusan ng buhay mo. Kapag kontrolado ka ni Satanas at kumikilos si Satanas sa'yo, laging empty. Confusion. Lagi kang nagdududa, nag-aalinlangan, pati sa sarili mo. Pati sarili mong identity, pagkatao, o gender mo, naguguluhan ka. Because there's an influence ni Satanas to confuse. God is not the author of confusion. He is not the God of confusion. He is the God of order. Siya ang Diyos ng kaayusan. Kaya lahat ng kilos at gawa ng Diyos ay maayos. Kaya kung pinag-aarihan ka ng Diyos at ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo na, tatlong bagay din ang makikita sa iyo. Una, kaayusan. Pangalawa, yung knows your identity. Walang confusion. Hindi ka nagdududa, hindi ka nag-iilangan, kundi kilala mo ang tunay na sarili mo. So, pangatlo, you are not ignorance anymore. Dahil pinalaya ka na ng mensahe ng kaharian ng Diyos. If the Son set you free, indeed, truly that you're free. And only the message of the kingdom will set us free. Because sabi ni Jesus, when you obey my teaching, and that is the message of the kingdom, you will know the truth, and the truth will set you free. So lahat ng hindi tinuturo ni Jesus, walang garantiya na ang katotohanan ay mai-encounter mo o madi-discover mo. Ang tunay na magpapalaya sa iyo ay ang katotohanan na na-discover mo. Pwede kang makinig ng katotohanan, pwede mong basahin ng katotohanan, pero pag hindi mo na-discover yung katotohanan na magpapalaya sa iyo, mananatili kang nakakulong sa isang doktrina, sa isang religion, sa isang organization na nakakahon ang kanilang katuruan. Tandaan natin, sabi ni Jesus, there's only one rabbi. There's only one teacher. And that He is Jesus Christ. He is the Word. He is the Word of the Father. So again, mga kapatid, para maunawaan natin, ang ignorance is not from God. Because God is a God of knowledge. God of wisdom. So yan ang tatlong epekto. So dito sa Genesis 1:2, nagkaroon ng epektong ganito because of the influence ni Satanas. But because God is a God of order, hindi niya pwedeng likhain ang tao na hindi pa maayos ang lahat. So, ang plano ng Diyos, ayusin muna ang lahat bago niya likhain ang taong maayos din. Handaan natin, ang nilikha ng Diyos na tao ay maayos. Kaya, umayos ka. Umayos tayo. Yan ang lagi sinasabi ni Amba Jess. Umayos ka, umayos tayo. Dahil tayo ay inayos ng maayos na Diyos. Inayos ng lahat ng Diyos bago tayo niya nilikha. Kaya dapat maayos tayong namumuhay, nakikisama, nakikitungo sa mundong ito. Dahil yan ang palatandaan na ang mga taga-kaharian ng Diyos ay maayos, umaayos at inaayos nila ang sarili nila. Kaya pwede kang pumili. Ayusin mo sarili mo o ayusin ka ng Diyos. May kalalagyan ka pagka inayos ka ng Diyos. So, maigi na magkaroon ka ng understanding, magkaroon ka ng wisdom, dahil nag-aaral ka naman ng salita ng Diyos, nagbabasa ka naman ng salita ng Diyos. If I were you, it's better na ayusin mo na yung sarili mo.
dahil tutulungan ka pa ng Diyos para ayusin mo yung sarili. Pero kung hintayin mong masita ka at ayusin ka ng Diyos, matindi yung pagdadaanan mong proseso, baka hindi mo kayanin. So again, yan yung trabaho ng tatlo. Genesis 1 and 2, dito, sabi ng God, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was formless, empty, and full of darkness. But the Spirit of the Lord is hovering around the water. So, ang banal na Espiritu, nag-aabang lang, lumilibot, nagsusurvey. Pero hindi pa siya nagtatrabaho. Hindi pa siya kumikilos. Hindi pa siya gumagawa ng sarili niya. Because He's waiting for the order. He's waiting for the word to be released. So, protocol yan. Ang banal na Espiritu ay hindi magtatrabaho, hindi gagawa ng hindi nakaayon sa salita. Tandaan ho natin yan maigi. Hindi magkikilos ng banal na Espiritu at magmamanifest siya ng kanyang power, magdidemonstrate ng kanyang power na hindi naka-align sa salita. So, hihintayin muna niya ang salita bago siya magre-release ng power according to the word na nirelease. So, sa Genesis 1 and 2, nakita natin dito, ang Ama at ang banal na Espiritu ay nagsimulang magtrabaho. God, in the beginning, created the heaven and the earth, and the Spirit of the Lord ay nag-hover. Pero wala pang pagkilos. Then in Genesis 3, God said, let there be light. Now, let there be light, nag-release ang Diyos ng salita. And that is the Word. And the Word released the Word. Let there be light. And the Holy Spirit empowered the Word, and there was light. So makikita natin sa trabahong ito, may protocol, may sistema, may pagsunod sa tatlo. So again, Jesus said, I am the light of the world. Kaya nga makikita natin dito sa Genesis 1 and 2, dito ni-release ng God ang kanyang salita at ang salita niya ay in-empower ng banal na Espiritu and then nagkaroon ng light. So dito sa tatlong ito, yan yung maunawaan natin na protocol ng pagtatrabaho ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Jesus said, He is the light of the world. And now, Jesus transferred it into us. You are the light of the world. And you are the salt of the world. Dinagdagan pa. Hindi lang light, kundi salt pa. So, tandaan natin, that is the protocol. Yan ang sistema. Hindi sila nagbabiolate ng sarili nilang protocol because they are God of order. May order at kaayusan din sila. Nawa, ganun din tayo. Bilang mga kingdom citizen, dapat tayo ay may protocol din na sinusunod. At kung ano man ang posisyon natin, dapat doon tayo nagpa-function, doon tayo nagtatrabaho. At we are not violating the position because that is the cause of chaos. When you violate the order, automatically, magpuproduce siya ng chaos. Kaya nga, ang pagsunod, mahalaga. Kung ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu na maintain nila yung pagsunod sa bawat isa at sa isa't isa, then tayo ganun din. Tayo ganun din. So, yung kapanahunan ng pagtatrabaho ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. So, tandaan natin, nung nagkasala ang tao, paano ba siya nilikha? Okay? Nilikha ang tao. Let us make man in our image, in our likeness, and let them have dominion. This is the man, the soul being, that possess the image and the likeness and the dominion. Spiritual pa lang to. That is the spirit man. Genesis 1:26. At Genesis 2:7, dito ngayon yung physical man. Tandaan natin, tatlo tayo. When we become born again, nagiging tatlo tayo ulit. Okay? The spirit, soul, and body. Yan tayo. When we become born again. Just like when Adam, born in the spirit. Okay? Si Adam, pinanganak sa Espiritu. Tandaan natin. Genesis 2:7, sabi doon, and God formed the man, nilikha niya
ang tao na paglalagyan niya ng spiritual na tao. No, spiritong tao na nagtataglay ng image, likeness, and dominion. Okay? Here's the man, nilagay ng Diyos yan, pap, yan na siya. Physical na tao at spiritong tao. Yung spiritong tao, may image, likeness, and dominion na. Pero, wala pa siyang buhay. Wala pa siyang power. Kailangan niya munang i-empower. So, God said, and God breathed the man. The word breath is a spirit. What is this spirit? This is the Spirit of God. The Holy Spirit. That will lead us, teach us, motivate us, cultivate us, comfort us, enable us, empower us. Yun, ang banal na Espiritu. So sa Genesis pa lang, makikita natin yung pagkakabuo ng Diyos sa tao, kasama na ang kanyang banal na Espiritu, ang kanyang power, ang kanyang Spirit that give us dominion. Without the Holy Spirit, hindi natin mapafunction, magagamit ang dominion. We need the Holy Spirit because He is the power of God. So dito makikita natin kapatid, nung nagkasala ang tao, umalis sa kanya ang banal na Espiritu. Kaya nga dapat nating maunawaan ng pinagbawalan ng Diyos si Adan na huwag kainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng karunungan ng mabuti at masama, ang purpose ng God, hindi kailangan ng tao yon. Because man is complete already sa pagkakalikha sa kanya ng Diyos, hindi niya na kailangan ng another knowledge. Ang kailangan lang niya is the knowledge from God. Knowledge from the Son and the knowledge from the Holy Spirit. Kaya, nung kinain ni Adan yon, mga kapatid, ni-reject niya yung isang knowledge at tinanggap niya yung isang knowledge. So, napaka-importante na maunawaan natin yung function. Now, nung nagkasalang tao, inilabas na siya sa Garden of Eden, so wala na siyang banal na Espiritu. Wala na siyang Spirit. Buhay siya sa physical at kinukontrol na siya ng another spirit. And that is not the Spirit of God anymore. That is the Spirit na nag-ahari sa mundong ito. That is the spirit of Satan. So, dumanas na siya ngayon ng hirap, ng toiling, because wala yung banal na Espiritu na nagli-lead, naggagabay sa kanya. So, sa Garden of Eden, nung nawala ang tao sa Garden of Eden, nawala rin sa kanya yung presensya ng Panginoon, provision ng Panginoon, at yung pagtuturo at paglilid ng banal na Espiritu sa kanya. So, automatically, chaos ang tao. Disorder, empty, and full of ignorance. Because, kinokontrol na sila ngayon ni Satanas, ni Satan. Kung nasaan ang chaos, nasaan ang confusion, nasaan ang ignorance, nandoon ang impluensya ni Satanas. So, outside the Garden of Eden, yun ang mararanasan mo. But inside of the Garden of Eden, you are protected, provided, you are equipped by the Holy Spirit, at yun ang nawala sa tao. So, kailangan may ibalik sa tao. Una, banal na Espiritu. Para muli, makapasok siya at maranasan niya ang buhay muli sa Garden of Eden. So, there's a process that what we call the process. Yun ang trabaho ng banal na Espiritu at yung trabaho naman ng anak. Ang trabaho naman ng anak is, number 1, to redeem. Number 2, to reconcile. Number 3, to restore. And number 4, to reconnect us. Siya magbabalik sa atin ng banal na Espiritu, ang anak. Ang anak ang magbabalik sa atin ng banal na Espiritu. Pero kailangan niya muna tayong linisin, iligtas,
at ibalik sa atin yung ating identity, yung ating design, at yung ating destiny. Kailangan maunawaan natin yon. So, yun ang trabaho ng anak. Yun ang trabaho ng banal na Espiritu. Now, nung nawala yung mga kapatid, sa Garden of Eden, pinatalsik na si Adan. So, ito na ngayon. Ang tao na buhay na, ang wala na sa banal na Espiritu. Wala na yung banal na Espiritu sa tao. So, again, ang banal na Espiritu ay muli, nasa Diyos na. Ang Ama, Anak, banal na Espiritu, kasama na ulit sila sa langit. Now, ang trabaho ng Ama, again, sa lumang tipan, dahil dinisay niya ang tao ay sa kanyang wangis at kalarawan at nag-release din siya ng salita na darating ang araw ay ililigtas niya ang tao, isisave niya ito. At ganun din. Nagbitaw rin siya ng salita kay Satanas na ang babaeng kanyang tinukso ay magpuproduce ng isang binhi, na isang dudurog ng pagkilos ni Satanas and that's it. So, mahabang kwento yan, pero hahaba tayo, but we will focus to the work of the Holy Spirit, the function of the Father and the Son and the Holy Spirit. So, again, sa lumang tipan, ang Ama ang kumikilos, ang Ama ang nagtatrabaho. Pinadadala niya ang kanyang banal na Espiritu at sumasalib sa tao at nagre-release ng salita ang tao na galing sa Diyos. So, makikita natin yung protocol again, yung from the Father through the Son, that His Word and the Holy Spirit will empower. So, sa lumang tipan, kumikilos ang Ama sa pamamagitan ng pagbibisita. Hindi siya nagtatagal sa earth. Ang tawag doon, visitation. Binibisita ng Diyos ang tao. Pinukumusta, nagre-release ng salita, pinaalalanan, ina-align, kinokorek, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nagre-release ng salita, and then they empower the Holy Spirit, empower the Word. So, that is sa lumang tipan. Sa bagong tipan, ito yung trabaho ng anak. Sabi ng Bible, and the Word become flesh and dwell among us. God is with us. Sinamahan ng Diyos ang tao. So, sa very purpose niya, to train them again, to retrain the people, to remind the people, to redeem, restore, reconnect the people, reconcile them to the Father. Yun ang salita. Yun ang kanyang trabaho. Yun ang sa bagong tipan. Sinamahan ng Diyos ang tao. But, and this season of time, trabaho ng banal na Espiritu, tirhan ang tao. So, sa lumang tipan, binisita ng Diyos ang tao. Sa bagong tipan, sinamahan ng Diyos ang tao. This season, tinirhan na ng Diyos ang tao. Tandaan natin, kung nasaan ang banal na Espiritu, connected doon ang anak, at connected din doon ang Ama. Kung nasaan ang Ama, connected din doon ang anak, connected din doon ang banal na Espiritu. Kung nasaan ang anak, connected din doon yung Ama, connected din doon yung banal na Espiritu. Protocol na yan. So again, makikita natin, ito yung season ngayon na pagtatrabaho ng banal na Espiritu. Paano ba naibalik ang banal na Espiritu? Para maunawaan natin, paano naibalik ang banal na Espiritu sa tao. Then the Word become flesh, at nagkaroon siya ng disipulo. Ang disipulo niya, for 3 years and a half, niyang tinuruan ng salita. Okay? Tinuruan niya ng salita, at tinuruan niya ng the message of the kingdom. Teach, preach, demonstrate the message of the kingdom for 3 years. Imagine that. Gaano kaya karaming beses sumakit ang ulo ni Jesus at napikon si Jesus dito sa kanyang mga disipulo? Because wala pa yung Holy Spirit. Wala pa yung banal na Espiritu. Now, para maunawaan natin, si Jesus, the physical body, Christ, the Word of God, the Son of God, Jesus is the Son of Man,
Christ is the Son of God, the Word of God, plus the Holy Spirit. Sinamahan din ng banal na Espiritu si Jesus Christ. At sabi ng Bible, the fullness of the Holy Spirit without measure ay na kay Jesus lang at that time. So makikita rin natin yung protocol. Nasaan ang salita? Nandun ang banal na Espiritu. Lagi silang magkatandem. Lagi silang, kung saan may salita, nandun ang banal na Espiritu, kasi ang obligasyon ng banal na Espiritu is to empower the Word. Kaya nga sabi ni Jesus, ang banal na Espiritu hindi sa magsasalita ng saganang kanya, kundi kung ano lang din yung sinabi ni Jesus, yun din ang i-empower niya. Because that is not the design of the Holy Spirit. Ang design ng Holy Spirit is to empower the Word. Kaya nga pag may pangako ang Diyos sa'yo, i-release mo. Sabihin mo. Dahil ang banal na Espiritu, nag-aabang lang, naghihintay lang, para i-empower yung salita. So again, mga kapatid, yan yung trabaho ng banal na Espiritu, ng anak, at ng ama. Sa lumang tipan, yun ang kanilang trabaho. Now, this is the season of God's work. Tandaan nating maigi, ang ama, binibisita, tao, ang anak, sinamahan ng tao, ang banal na Espiritu, tinirhan ng tao. So, naibalik ang banal na Espiritu sa tao sa pamamagitan ni Jesus. Okay? Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ngayon, I have the glorified body, I almost finished the work. My assignment here on earth. Sabi ni Jesus, now, nilinis na kayo ng mga salitang tinuro ko sa inyo, kaya tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ibinalik ni Jesus ang banal na Espiritu sa tao. But if we study the process para maibalik ang banal na Espiritu, then we will study kung anong ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago niya ibinalik dito ang banal na Espiritu. So, ibig sabihin, ito rin yung nangyari kay Adan. Nang hiningahan ng Diyos, ang tao, Adam become the living soul. So, yung ginawa ni Jesus sa kanyang mga apostle, their apostle, they become a living soul again. What do you mean by that? Complete package na ulit ang mga disipulo. They have the image, the likeness, and the dominion, plus Holy Spirit. So, yun yung complete package ng isang born again. Complete package ng born again, we have the image, the likeness, the dominion, plus the Holy Spirit. That is the complete package ng isang citizen of the kingdom. So again, the Holy Spirit assignment, okay, the Spirit of truth, sabi ni Jesus, will not speak on His own, will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. In all this work, the governor acts only according to the word of the king. He don't have personal agenda, but the agenda of the king. So, tingnan natin, sabi ni Jesus, ang banal na Espiritu, hindi magsasalita ng saganang kanya, kundi kung ano lang yung sinabi ni Jesus, ipapaalala niya, i-remind niya sa atin. That's why ang banal na Espiritu, nag-glorify niya ang salita, dahil ang salita ay nagiging tao at pagkatao sa atin. So, again, para maunawaan natin, number 1, the works of the Holy Spirit, He is the counselor and comforter. Okay? Jesus told to His disciple, but the counselor, the Spirit, whom the Father will send my name, will teach you and bring things and remind you everything I have said to you. So, yan po. So, the word, para maunawaan natin, what is counselor? Okay? Sabi dito ni Jesus sa John 14:26 and 28. Para maunawaan po natin, mga kapatid,
Ang counselor means parakletos. Okay? Parakletos, which means an intercessor, counselor, advocate, comforter, and helper. The word counsel has to do with one who interprets law. Okay? And the governor reveals and explains the laws of the king to bring those words to life. So, para maunawaan natin yung kanyang trabaho, yung kanyang purpose sa atin. Kasi if we don't understand and we don't recognize the work of the Holy Spirit, lagi natin siyang madi-disregard. Lagi natin siyang may isang tabi. Meron tayong very powerful na counselor na binigay sa atin ng banal ng anak. Sent by the Father, promised by the Father, and sent by the Son. So again, this is the number 2. Number 2, the Holy Spirit guide and teach. Okay? Sabi dito ni Jesus, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. The governor or the Holy Spirit gives us information and also train the citizen to think, act, and live the standard, custom, the entire culture of the home country. This involves both general teaching and individual training. Pakinggan nyo maigi. The Holy Spirit is the only way who can reconnect us to the original information about the King and His kingdom. He protects us from an error and from others' opinion that are not according to the mind of the King. Wow, grabe. Grabe to mga kapatid para maunawaan po ninyo. So, yun ang trabaho ng banal na Espiritu. Siya ang teacher at siyang nag-guide sa atin. You will never be deceived kapag nasa iyong banal na Espiritu. At kahit na sino yung magsalita, pakikinggan mo lang, pero hindi lahat tatanggapin mo dahil alam mo kung saan yung salitang galing sa hari, galing sa ama, galing sa anak, yun lang. Ang sasabihin sa iyo na banal na Espiritu, ang salitang yan ay kino-confirm ko na galing nga sa Diyos. Okay? Number 3, the Holy Spirit is our helper and enabler. Okay? So, the Spirit of the Lord is on me. Because He anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the oppressed, for the prisoners, and recovery of the sight of the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Luke 4:18. So the Holy Spirit help us in fulfilling the purpose of the kingdom. Holy Spirit help us in reconnecting to our gifts. Wow! The Holy Spirit siya mag-i-empower at mag-i-equip ng ating giftings. Siya ang magtuturo sa atin paano palabasin ang ating talent, potential at gift. Wow! Grabe ang banal na Espiritu. Grabe ang banal na Espiritu. Okay. Alright. So number 4, He is the connector. He is the convictor pala. So when He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. In regard to sin, because men do not believe in me. In regard to righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. In regard to judgment, because the price of this world now is stand condemns. Now, if the Father want to save you, He will release the word. When you accept the word, then the Holy Spirit will convict you. That's protocol. That's system. Kahit tayo mga tagapagsalita ng salita ng Diyos, without the Holy Spirit, hindi natin makukonvict ang tao ng pansarili lang natin. Kaya nga, hindi tayong dahilan ng kaligtasan, kundi ang banal na Espiritu ang siyang nagkukonvict sa taong desididong magbago. Ay yung instrumento lamang ng Diyos because we are the carrier. Nasa posisyon tayo ngayon
ang pagtatrabaho sa trabaho ng anak. Because tayo yung mga anak. Tandaan natin, ang trabaho natin ay trabaho ng anak. Dahil tayo yung mga anak. At ang banal na Espiritu ang mag-i-empower sa atin to release the word na galing sa Ama, papunta sa atin, we will release, and the Holy Spirit will empower the word or convict. Siya ang nagkukonvict ng tao. Hindi tayo. Okay, again. Number 5, medyo mahaba yung oras, kaya bibilisan ko ng konti. Ang trabaho ng banal na Espiritu is draw word to God. Siyang naglalapit sa atin sa Ama. As the governor or the Holy Spirit works in people's lives, He draws them to the Father in a gentle way. Now, kaya nga, yung conviction sa atin ng banal na Espiritu, ang naglilid sa atin ulit para tumawag sa Ama, 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 patawarin mo ako. So, I remember that time, nung makonvict ako ng banal na Espiritu, I was crying, Abba, 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 Father. So, siya ang maglilid sa atin. Now, number 6, He is the communicator. Jesus said He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. The Holy Spirit regularly bring us the speech from heavenly throne as we set aside the busyness of life to listen to Him. The governor's word will never disagree with the king's word or bring a message that contrary to them. He will remind us of what the king is already said and what he desires, and he will also speak prophetically of the future of the kingdom. So, ang banal na Espiritu, hindi sila nagko-conflict ng salita ng hari o ng salita ng Ama, salita ng anak. Dahil ang trabaho lang niya is to empower the word of the Father of the word of the Son. So, hindi pwedeng magkontra. Kaya, ang problema sa kapanahunan ito, ang dami nagkokontrahan. Ang dami nagdidebate, ang dami nagtatalo at hindi nagkakasundo. Ano ang problema? Kasi kung ang salitang tinuturo mo, pinipreach mo, tiniteach mo, ay galing sa Ama. Walang dahilan para hindi siya i-empower ng banal na Espiritu. Walang pagtatalo, pagkukumpetensya, at walang pagdidebate. Dahil ang banal na Espiritu na nasa sa iyo, na nasa sa akin, ay isa lang. Ang problema, kapag tayo ay napasok sa deception ni Satanas, tandaan nating mabuti, padnin lang ang kaaway. And even the Word of God, ginagamit niya para ma-deceive ang tao. If you use the Word of God, but behind the Word of God is Satan, may problema yan. May problema yan. Confusion, distraction. So dapat, ang salita ng Diyos, ang nasa likod niya, yung banal na Espiritu. Because it will give you more revelation para ang salita ng Diyos maging tao sa iyo at pagkatao mo. Yan ang trabaho, pagkilos ng banal na Espiritu. Okay? Hindi para yung salita ay sabihin mo lang at pagkatapos wala ng banal na Espiritu. Sa lumang tipan yan. Pero sa bagong tipan, dahil ang tao ay nananahan na sa banal na Espiritu, siya ang laging nagre-remind, nagpapaalala sa iyo. Whatever the word you receive, i-confirm niya yan kung salita ng Diyos o hindi nga yan. But bottom line ng lahat, ano ang motibo mo? Kasi sa motibo makikita kung motibo ng Diyos yan o motibo ni Satanas yan. Kaya mag-ingat din tayo mga kapatid. Hindi porke nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagsasalita tayo ng salita ng Diyos, ingatan muna natin yung puso natin. Kasi si Lucifer, si Satanas, ginamit yung salita ng Diyos, nakipagdebate kay Jesus. But bottom line ng lahat, Jesus knows His identity. Jesus knows that He is the genuine Word of God. He is the revelation of God. He is the Word Himself. At pagkatapos, gagamitin ni Satanas kay Jesus yung salita, which is He is the revelation knowledge. Satan has the Word, but Jesus is the revelation of the Word.
Paano ka makikipagdebate kung nandoon ang revelation? Dahil nandoon din ang banal na Spirit. So again, mga kapatid, the Holy Spirit, He is the sanctifier. Sanctifier. As sanctifier, the governors help us free us from things in our lives that are contrary to the nature of the King, and that diminish our capacity to maximize our gifts for the kingdom. So, siya ang nagsasanctify sa atin. Siya ang naglilinis sa atin. That's why there is baptism of the Holy Spirit. Na kung saan, sinusunog ka, parang ginto, tinatanggal yung mga latak, at hindi karapat-dapat sa iyo. Dahil ang banal na Espiritu, ang trabaho niya, ay gawin tayong righteous. So righteousness is going to the process of training with the Holy Spirit. Because Holy Spirit will lead us, teach us, mold us to become righteous. The very image and likeness of God. So again, mga kapatid, ang banal na Espiritu, siya rin ang tuturo sa atin to maximize our potential, our talent, our capacity, and our gifts. So, napaka-importante ng banal na Espiritu sa kapanahunan ito, kaya dapat natin siyang maunawaan. So, again, mga kapatid, yan ang pitong trabaho ng banal na Espiritu. But, anong trabaho naman ng banal na Espiritu sa atin? We have 4. Okay? The works of the Holy Spirit in every believer upon conversion. Kapag tayo ay, again, we believe in Christ, we accept Him. Now, dapat nating maunawaan, mga kapatid, salvation is different from being born again. Once you save, meron ka pang isang prosesong pagdadaanan, ito yung born again. Okay? Para maunawaan nating lahat, mga kapatid, it's not salvation ay born again ka na. Hindi pa ho. Iba yung requirements nila eh. Magkaiba sila. So, pero bago kang maging born again, kailangan mo munang masave. Kasi you cannot be born again hanggang di ka masasave. Kailangan mo munang ma-redeem. Kailangan mo munang ma-redeem. Kailangan mo munang ma-redeem, ma-reconcile, at ma-restore. So, kailangan mo munang linisin. Kailangan ka munang ayusin. At pag maayos ka na, then you can enter into the kingdom. Ibabalik na sa'yo yung nawala sa'yo, which is the Holy Spirit. Born again is living and leading by the Holy Spirit. Dito sa salvation, when you accept Jesus Christ as your Lord, and you confess your sin, then you will be saved. But you have to work your salvation papunta sa pagiging born again. Para maunawaan natin, hindi born again lang. So, para when you save, focus your mind how to enter into the kingdom of God. Kaya nga sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. At hindi niya sinabing seek ye first your salvation. Seek ye first the kingdom of God. Because Jesus is the salvation. He is salvation. As long as you believe in Him, you receive Him, and that's it. Obey His word, obey His teaching, dahil yung teaching niya, yun ang magre-reconcile sa iyo sa Ama, yun ang magre-restore sa iyo ng nawala, at yun ang magiging dahilan mo para maging malinis ka at muling maibalik sa iyong banal na Espiritu, born in the Spirit. Again, kapatid, para maunawa natin, magkaiba ho ang proseso ng pagiging ligtas at pagiging born again. Dapat po nating aralin ito kasi hindi pwedeng ligtas tayo pero wala tayo sa loob ng kaharian ng Diyos. Ulitin ko ulit. Hindi ho tayo pwedeng ligtas lang at wala tayo sa kaharian ng Diyos. Dapat to, pag naligtas tayo, makapasok tayo sa loob ng kaharian ng Diyos. Okay? So, ito ho, para maunawaan po natin the works of the Holy Spirit. Number 1, He give us new birth or regeneration. John 3:5. Unless you born of water and Spirit, you will never enter into the kingdom of God. So, mga kapatid, dapat tumunawa natin, Titus 3:6.
He saved us, resurrecting us through the washing of rebirth. We are made complete, new by the Holy Spirit, home, the splash over the richly by Jesus Christ, the Messiah, our life giver. Okay. A kingdom of God is a spiritual realm. People who lives in the flesh will not experience it unless they born again in the spirit. God is a spirit. He always begins in the spirit. God created everything before He started everything. Isaiah 46:10. Dapat nating maunawaan yan, declaring the end before the beginning. Kaya nga, tapos ka na sa spiritual, kaya kailangan mong magsimula sa spiritual para matapos mo ang tinapos na ng Diyos na para sa iyo. Okay, ang trabaho natin, when we become born again, we live in the Spirit, na ibalik na sa atin ang banal na Espiritu, dun pa lang magsisimula ang trabaho natin, ang assignment natin. Kaya nga, without the Holy Spirit, hindi pa tayo pwedeng magtrabaho. Remember, when Jesus breathed the Holy Spirit sa kanyang mga tao, doon pa lang yung sinabing go. Make disciples to all nations. So again, mga kapatid, number 2, the Holy Spirit, He comes to live inside us, dwelling. Just sabi ko kanina mga kapatid, na gagawin tayong tahanan ng banal na Espiritu. At according to the Bible, sabi nga ni Paul, sa mga born again na, do you know that the Holy Spirit is, your body is a temple of the Holy Spirit? Sinabi ni Paul ito doon sa mga believers, doon sa mga born again na. Kaya nga, kung ang physical body natin ay tahanan ng banal na Espiritu, we should learn to acknowledge Him every day. That the Holy Spirit is also in us. We can ask Him because He's a teacher. We ask comfort to Him. Ask Him to enable our giftings because He is with us. He is with us. So, sabi sa Romans 8:9, but when the Spirit of Christ empowers your life or makes His home in you, you are not dominated by the flesh, but by the Spirit. And if you are not joined to the Spirit, the Anointed One, you are not of Him. Or the Bible says, if anyone is not joined to the Spirit of Christ, he cannot be himself. If anyone is in Christ, he is now a new creation. It's like the Genesis 1:26. And God breathed the man and become a living soul. Kailangan maging living soul tayo. Kailangan maging living soul tayo. Hindi tayo